Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Happy Feast of Loud Noise or Trumpet. Sa araw na ito, kailangan mapagnilay-nilayan ng bawat isa na isa ito sa mga itinakdang kapanahunan ng ating Ama upang ating gugunitain, ating ipapractice, ating isi-celebrate, gagawin at pahahalagahan. Gaya ng sinabi ni Propeta Jeremiah at saka ni Prophet Ezekiel na ang mga sabats na ito ay isang tanda niya sa kanyang mga tinatawag na chosen people, selected people, pinili. Kumbaga, sinit aside. Kasi hindi ito pagkiklaim mga kapatid. Salita ito ng ating alahayam. Salita ito ng ating Ama na siyang ating bibigyan ng pansin, bibigyan ng halaga. Dahil tayo ay kanyang mga gawa. Siya'y nagpapaalala, siya'y nagpapahiwatig, siya ay gumagawa ng iba't ibang sitwasyon, iba't ibang kapanahunan na ating mapapansin sa ating kapanahunan ngayon dahil itinatag niya ang kingdom of the Hebrew people na ating mababasa sa kasulatan. Wala naman tayong ibang makukuha na referensya sa tinatawag na pananampalataya natin kundi ang mga mababasa nating kasulatan sa ngayon. Iba't iba nga, marami nga ang nababasa natin ngayon na mga referensya. Meron ngang kaakibat ito na or mga counter na kasulatan na tinatawag itong Biblia na tinatawag natin na compilation of the scriptures of many writers. Meron itong katumbas na mga kasulatan. Kaya nga ang iba nating mga kapatiran napapaniwala sa mga nagsasabi na yun ang mga nauunang kasulatan, yun ang totoong mga nauunang mga scriptures. Ngunit sa atin mga kapatid na patuloy na nagsisikap na masunod ang kalooban ng ating Ama, naniniwala tayo sa ating mga natutunghayan, sa ating mga nababasa, sa ating mga nalalaman. Lalong-lalo na ito'y binabase natin sa ating mga diwa. Ngayon, ang kapistahang ito, unang kapistahang ito sa 7 buwan, kailanman ay hindi ito napapraktis ko personally nung nasa Christianity pa ako. Tayo. Ulitin ko lang ang nasabi ko nung nakarang Sabat na palagi naman akong nagbabasa sa Biblia. Almost all na isang pieces na na-cycle ko ang from Genesis to Revelation. Pero ang mga appointed times na ito mga kapatid ay hindi ko nabigyan ng pansin at hindi ko na isi-celebrate. Ibig sabihin, yung pinakabuod na natura ng ating alahayam ay nasisipa ng dahil sa relihiyon, ng dahil sa denomination, ng dahil sa mga Japitine na nagsisikap din silang mailigaw muli
ang mga tinawag ng Ama upang sumunod sa Kanya. Ngayon mga kapatid, gaya ng nasa panalangin ng ating elder kanina, ng isang elder natin kanina, na ang kalooban niya ang siyang ating masusunod. At bigyan natin ng pansin at ang naisi-share natin mga kapatid, ang palagi at gasgas na itong verso na ang Misaya mismo ang nagsasabi nito. Unahin muna natin na hanapin ang kanyang paghahari o ang kaharian niya at ang kanyang paghahari sa ating mga buhay at ang kanyang kabuuan, His righteousness, at ang lahat ng mga bagay na kakailanganin natin ay kanyang ibibigay. Paano niya maibibigay sa atin ang ating mga pangangailangan nang hindi man natin siya inuuna sa ating mga buhay? Ang pinapansin natin ngayon sa ating katawang lupa, sa ating physical o material na kalagayan ngayon, hindi natin siya, aminin mo man o hindi, aminin man natin o hindi, mas nauuna natin ang ating mga pangangailangan kaysa Kanya. Mas inuuna natin ang pagtatrabaho, inuuna natin ang inuuna nating iniisip at iisipin palagi ay ang ating mga pangangailangan. Nakakalimutan natin na siya ang may-ari ng lahat. Nakakalimutan natin na siya ang may gawa ng lahat. Nakakalimutan natin na siya ang may control ng lahat. Ang inuuna natin ay ang ating mga sarili mismo. At ang isa pa dito, pinapakita natin na kaya nating lutasin ang mga problema na dumating sa ating mga buhay, kaya nating pananagutan ang mga kung anumang mga utang sa salapi o anuman ang utang natin sa ating kapwa, anuman ang ating pangangailangan, pinapakita natin kayang-kaya nating gawin. Dahil gumagawa nga tayo kung ano-ano na lang ang ating mga tinatrabaho, kung ano-ano na lang na mga sideways na ginagawa natin upang malulutas ang mga problema na tinatawag na dumating sa ating mga buhay. Ngunit ang nakakalimutan natin mga kapatid, nakakalimutan natin ang Kanyang pangako. Mula pa noon hanggang ngayon, mula noon sa kapanahonan nila ni Adan, ni Noah, ni Shem, ni Abraham, hanggang sa kapanahonan ni Moses, nung si Moses ay pinasulat na ng ating Ama sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako, nakakalimutan natin. At hanggang sa panahon ng Misaya, nakakalimutan natin ang kanyang pangako na siya ang magbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Ngunit ano ang hinihingi ng ating Ama sa atin? Ano ang kanyang hinihingi niya sa kanyang gawa na tao? Sabi ng Misaya, seek first His kingdom, His kingship, and His righteousness, and all these things shall be added to you. Na-enumerate, nailalatag ng Misaya kung ano ang pangangailangan ng tao, pagkain, damit, kung ano pang luho. Sa pangangatawan, good health, kailangan natin. Ano ang sabi ng Misaya? Unahin niyo muna. Paano? Na nagagawa kaya natin ang sinabi ng Misaya? Nagagawa kaya natin ang sinabi ng Ama sa atin? Ikaw lang, kayo lang ang makakasagot nito. Ako lang, personally ang makakasagot nito. Kung ang ating Ama ba ang ating nauuna sa pagdilat pa lang natin sa ating mga mata sa panibagong araw na galing tayo sa mundo ng kawalan.
Yes, may kanya-kanya tayong sitwasyon ngayon. Hindi natin hawak, hindi nyo hawak ang inyong mga panahon, ang inyong oras dahil kayo'y mga empleyado, kayo'y nagtatrabaho, merong mga amo. Merong pangangailangan. Ako man, malaki ang pangangailangan ko rin. Kahit nga ako mismo, mga kapatid, kontrolado ko sana ang oras ko. Pero maraming panahon pa din na ako ang nasusunod. Ako at ang desire ko ang nauuna ko. Minsan nakakalimutan ko na He is owned everything. Siya ang nagmamay-ari ng lahat. Kaya sa mga panahon na nare-realize ko na hindi ko pala kaya, kahit anong gawa ko, kahit anong overtime ko, kahit anong pagsisikap ko, pinaparealize ng Ama sa akin, pinaparealize ng Alahayam sa akin, you can do nothing without me. Yan ang kanyang sinasabi sa diwa ko, sa puso ko, sa kaloob-looban ko. Ang dami. Kaya nga ako napuprostrate minsan dahil kahit mga kasamahan ko sa bahay, kahit mga anak ko, kahit asawa ko, kahit kapatid ko, mga kapatiran na aking natitingnan, hindi mabigyan ng justice ang tinatawag na pananampalataya. Kaya ang resulta, sakit ng ulo, sakit ng damdamin, kawalan ng pinansyal na siyang hinahabol ng lahat ng makamundong kagawaran. Sarili lang ang iniintindi dahil nangangailangan ako, Brother Noli. Kung hindi ako magtatrabaho, kung a-absent ako, ano na lang ang ibabayad ko sa mga utang ko? Ano na lang ang ipapakain ko sa pamilya? Ano na lang ang itutustos ko sa pangangailangan ko? Yan din, mga kapatid, ang nasa isip ko. Yan din, mga kapatid, ang bumabagabag sa puso't isipan ko. Pare-pareho tayo may mga pamilya. Kung pagkakautang sa labi, pare-pareho tayo. Minsan nga, sinasabi ko sa Ama, bakit Ama? Nangyayari na medyo nagapos tayo sa pinansyal, sa pagkakautang. Minsan hindi lang minsan. Madalas nakakapagtanong ako. Alam niyo, mga kapatid, ang sagot ng Ama sa akin, ewan ko kung ito rin ang na-experience nyo. Minsan, ang nasa diwa ko, ang desisyon mo ang inuna mo. Hindi ka sumasangguni sa akin at hindi ka nakapaghintay. Minsan ang mga nangyayari sa ating mga buhay, mga kapatid, ay kagagawan rin natin. At kung tayo'y naghihirap na, at kung tayo'y suffocated na sa sitwasyon na meron tayo, nag-aaburido tayo. At minsan, sasabihin pa natin saan ang pangako ng Ama. Hoy, gising kapatid.
minsan ang mga nararanasan nating kapighatian, minsan ang nararanasan nating kahirapan sa buhay, umay kadalasan kagagawa natin sa mga desisyon natin, hindi natin na paghintayan ang direksyon ng Ama. Gayon pa man, nare-realize ko sa sarili ko mismo, kahit nakagagawan ko, kahit kapalpakan ko ang mga pangyayari or ang nangyayari sa aking buhay, na ako ang nauna, ako ang nasusunod, ngunit to the rescue pa rin ang Ama. May gagawin at gagawin pa rin siya na pagsasalba sa mga sitwasyon, sa panahon na ibinibigay ko ang aking sarili sa Kanya at nagsisisi, humihingi ng kapatawaran sa Kanya. Wala naman tayong magagawa kahit anong pang gagawin natin, hindi natin kaya. Ang realidad, hindi natin kayang isolve ang mga problema natin. Sa sarili natin, hindi natin kaya. Without Him, we can do nothing. Salita niya yan at hindi mababali yan. Kaya ang invitation nga ng ating Misaya, sinabi niya sa Matthew 11, hali kayo, kayong mga nahihirapan, kayong mga napapagod, hali kayo, at kayo'y aking pagpapahingayin. I will give you rest. Sabi ng Misaya, for my yoke is light. Ngunit paano natin mararanasan ang pangako ng Ama? Paano natin mararanasan ang Kanyang pagpapala? Simple lang ang sinabi ng Ama. Doon sa Deuteronomy, babasahin ko, mga kapatid, para sa ating lahat. Ang daming nagkiklaim nito ng mga blessings, ng mga pagpapala. Ngunit ano ang sabi ng Ama? Unang-una, sinabi niya, makakamta natin ang Kanyang mga pagpapala kung gagawin natin ito. Ang sabi niya, in Deuteronomy chapter 28 verse 1, and ito ang unang gawin ng taong gustong ng pagpapala. And if you faithfully obey the voice of Yahweh your Elohim, being careful to do all His commandments and that I command you today, Yahweh your Elohim, your Elohim, will set you high above all nations of the earth. And all these blessings shall come upon you and overtake you if you obey the voice of Yahweh your Elohim, your Elohim. Ano ang sabi niya? Through Moses, faithfully obey the voice of Yahweh, being careful to do almost all ang sinabi. Selective ba ang sinasabi? Iisa, dalawa, tatlo, apat lang ba ang sinasabi? Hindi. Ang sinabi ng ating Elohim, ng ating Elohim kay Moses, na pinag-uutos niya sa mga tinatawag niya na chosen people, being careful to do all His commandments. Lahat.
lalong-lalo na ang kanyang mga appointed times, lalong-lalo na ang kanyang mga sabats. Nagagawa ba natin na siya ang unahin? Nagagawa ba nating maririnig o papakinggan ang kanyang sinabi? Ino-obey ba natin? Nagagawa ba natin ang ating pagka-obedient sa kanya? Kayo lang ang makakasagot nito, mga kapatid. Ako lang ang makakasagot nito sa puso't diwa ko. Kaya mga kapatid, I encourage you. Ako'y nag-i-encourage sa bawat isa. Sama-sama nating pagsisihan ang mga shortcomings natin sa Ama. Kung ako lang ang may shortcomings ng Ama, pagsisikapan ko. Kaya nga ako'y nagiging emotional, mga kapatid, dahil nagre-reflect ako. Bawat araw, bawat gabi, bago ako maghahanap buhay, sa pagising ko pa lang. Lalong-lalo na bago ako matulog. Naglalaro sa isipan ko. Palaging nasa isipan ko, ano ang ibabayad ko sa mga kompromiso ko. Kung ganito lang, paano ko masusolve? Paano ko matutustusan ang mga anak, ang pangangailangan ng mga anak ko? Paano ko mabibigyan sila ng shelter? Hindi man magarang shelter. Paano? Yan ang patuloy at palagi kong iniisip. Kagaya nyo, I believe. Pero sa mga panahong magninilay-nilay ako at makikipag-usap ako sa kanya, nahihiya ako sa sarili ko. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Sa ating Ama. Hiyang-hiya ako. Bakit? Hindi ko nga magawa na tustusan ang pangangailangan ng pamilya ko. Tapos nagrereklamo ako. Tapos nakakalimutan ko ang obligasyon ko, ang responsibilidad ko sa kanya. Hiyang-hiya ako. Bakit? Hindi ko nga magawang magising mag-isa kung hindi ako gigisingin niya. Nakakapag-reflect ako sa mga panahon na may maisasakay akong dadalhin ko sa ospital. Yung mga dadalhin ko sa clinic. Nagbabayad siya naman ng malaking halaga ng pera. Para lang sa maayos na pangangatawan. Tapos ako nagrereklamo na hindi nga nakatungtong ng ospital. Tingnan mo nga, ayan, mga kapatid. Nagrereklamo tayo araw-araw. Bakit naghihikaos tayo? Bakit kulang? Tanungin mo ang sarili mo. Tanungin natin ang sarili natin. Nagagawa ba natin ang sinasabi ng Ama na magiging obedient tayo sa kanyang mga tuntunin? Kahit nga 7 days Sabbath
Hindi nga natin magawa ng maayos. Kahit nga kapistahan, minsan lang sa isang taon, hindi nga natin magawa ng maayos. Tapos magre-reklamo tayo kung bakit kulang, kung bakit wala. Madalas na nga mga kapatid, nakakadismaya dahil kung sino pa ang malalapit sa atin, sa pag makikita natin na hindi tumutulong sa atin in spiritual ways. Pero ngunit ako'y nagagalak. Bakit? Nasa kasulatan na even our loved ones will be used by the adversary at ipapahintulot ng Ama para titistingin tayo. Ano na ba ang kalagayan natin sa Kanya? Magagawa ba natin ang pagpapasalamat sa Kanya? Grateful pa rin ba tayo? Nasa atin pa rin ba ang tinatawag na gratitude? Kahit na ipapahintulot niya ang mga sitwasyon na hindi tayo komportable. Kaya mga kapatid, sa buwang ito ang unang kapistahan, appointed times ng ating alahayang, upang ipapaalala sa atin this feast of trumpet or a loud noise or a joyful festival. Nagpapaalala sa atin sa pagpapala, sa kaligtasan na ibinigay ng Ama sa sanlibutan, sa sangkatauhan. Dahil sa susunod na kapistahan ay ang kapistahan na naitakda sa kapanahunan ng pagkasilang ng ating Bisaya. Susunod na ating isi-celebrate at pagninilay-nilayan ay ang Day of Atonement, na sinasabi niya dito sa Day of Atonement na we must afflict ourselves, we must deny ourselves. Ano ang ibig sabihin? Ano ang ibig sabihin na we must deny ourselves? Kalimutan natin ang ating mga sarili. Kalimutan muna natin ang ating mga sariling kagustuhan. Ang ginagawa nga noon ng mga Israelita sa panahon ng atonement, pag-aayuno, naglalagay pa sila ng mga ashes, ng mga abo sa kanilang mga ulo. Nagdadamit sila ng sackcloth. Bakit? Inaalala nila na galing sila sa lupa. Walang-wala sila. Walang-wala tayo. We are like a filthy rags, mga basahan. We are just like a basahan lang. Ito ang nai-emphasize dito. Kaya ang ginawa ng mga Israelita noon, ang mga Hebrew noon, di sila kumakain. They are fasting. They are fasted by eating food from sundown to sundown. Sa 10 araw.
sa buwang ito. Sa mga translation, maraming translation, samut-saring translation ang meron tayo ngayon. Ngunit iisa ang tinutumbok. We must deny ourselves. Dito sa translation ito na aking English Standard Version, sa NIV man, sa King James man, ang sinasabi, you shall afflict yourselves. You shall not do any works on that very day, for it is a day of atonement, to make atonement for you before Yahweh your Elohim. For whoever is not afflicted on that very day shall be cut off from his people. And whoever does any works on that day, on that very day, that person I will destroy from among his people. Yun ang nakasulat, mga kapatid. Hindi natin hawak ang ating mga oras at sitwasyon ngayon dahil tayo'y na gagapos sa ating mga trabaho. Ngunit ikaw, tayo, bawat isa na lang sa atin, paano natin gagawin at i-obey ang sinabi ng ating Elohim. Hindi ako nagsasabi sa inyo, mga kapatid, na mag-absent kayo sa mga trabaho ninyo. Hindi ako nagsasabi, mga kapatid, na magli-leave kayo sa mga trabaho ninyo. Pinapaalala lang natin ang sinabi ng ating Ama. Hindi ko sinasabi na gawin talaga ninyo ito. Huwag kayong magtrabaho. Ikaw at ang Ama na ang mag-uusap. Ngunit ang binasa natin doon sa Deuteronomy, siya ay nagsasabi doon kay Moses, if you faithfully obey the voice of Yahweh your Elohim, being careful to do all His commandments that I command you today, ibibigay ng Elohim ang kanyang mga pangakong pagpapala, both spiritually and materially. Kaya, mga kapatid, sa araw na ito, bilang inyong nagmamahal na kapatid, nagpapaalala sa ating lahat, walang isimtin dito. Gawin natin ang nararapat. Gawin natin ang sinabi ng ating Elohim. Be blessed and shalom sa ating lahat, mga kapatid. Hallelujah.